Back mga boss, so bago laruan, Sam Racing na digital gauge from Shopee. So naka-sale ito, dating 2.8, naka-sale, ano lang 800 pesos ko lang nabili. Bali 820 pala. Kasama na yung shipping. So ito, papartan ko yung luma kong digital gauge. So hopefully mas accurate ito. Mas maganda sana ibasa ng RPM. Sam Racing by Racing Force from Shopee. Yan, ito yung circuit. Ito yung manual nya. So maya maya may isalpak na. So ayan, pagkasalpak una ko napansin agad, di gumagana yung indicator ng signal light, check engine, saka yung high beam. Kaya hahanapin ko pa kung alin ang pagpapalitin dito. Kaya ipapalit natin itong dark blue at orange sa light blue saka brown. Yan. Kanya lang din. Ilipat dito sa kabila. Mali kasi yung color coding. So pahirap pa lang sungkitin. So try ko discard yan. Baka kaya ng karayon. Yan, nakukuti sa wakas. So ito ginamit ko. Isa pinatulong ko para madiin ang talaga ilak sa loob. Yan. So pagpapalitin na lang yan sa kabila. Yan, working na mga idol. Yan, flasher, RPM. Sa pulsar nakalagay, red, white wire. So yan, okay na mga ito. Pinagpalit ko lang itong light blue sa brown. Ito flasher, dark blue saka orange. Umaga na ni high beam. Yung light blue para sa eco mode, kaya lang ala naman eco light na indicator, pero pwedeng gamitin yung neutral or oil. Kaya lang di ko pa sure kung alin sa butas na yan yung pwedeng paggamitan. Di ko na natin isa-isa yung butas kasi nagmamadali na ako mabuo yung motor. Kailangan ko na pang gamit. Itong mga wire na to, yung apat na yan, di na kailangan galawin yan, sakto na yan. So tap nyo na sa pulsar yung RPM. So merong kulang na wire, yung kulay violet, na para sana sa orasan at hindi mag-reset. So rekta sana sa battery yun, kaya lang ala talaga hinanap. Kulang. Iilan lang yung wire niya. Pero okay lang din naman kasi dagdag konsumo pa sa battery yun. And mga boss, saka-install na. Testing natin. Flasher, kaliwa, kanan. Kaya ala siyang eco, pero meron siyang oil at neutral, kaya lang walang wire, kulang ng wire. High beam, gumagana rin high beam. Walang eco mode, kaya pwede diskartehan na lang. Paganahin na rin isa sa dito, neutral o kaya itong oil. Hanapin nyo lang yung socket, tusok-tusokin nyo lang kung alin doon yung iilaw. Pwede gawing eco mode yun. Isa mga naka racing ECU, di na kailangan yung eco mode na yun. Pagkaparta ng kulay, ilagay nyo lang dito sa trip meter. Yan. Long press, mag-iiba yung kulay nyan. Isa nga pala, isa pang issue, yung oras nagre-reset kasi kulang yung wire, wala yung kulay violet para sa rekta do sa battery. Kaya pati yung kulay nagre-reset din kada on off ng ignition. Accurate na yung RPM. So silipin natin sa calibration naman. Okay, i-on mo yung key. Ito, anyari sa bucket. Okay na yan. Ay, naka sa calibration. Itong unang number na to, mas mababa, mas malambot, mas advanced. Ang suggestion doon sa manual, number 5 ang gamitin. So ito naman yung parang ito yung pinaka diameter ng gulong. Ginamit ako ng tape measure, halos parehas naman sa stock size. Itong dulo, di ko lang para saan to. So long press lang, lilipat yan. Ayan, namilipat-lipat siya. Sino mag-a-adjust kayo dito sa yung lang, unti-unti lang. Yung itong pangatlo, kaya itong pangalawa.
Ato, nasa millimeter ata ito. 1523 millimeter o kaya 152 centimeter. Puro long press lang yan. Pag i-exit, isang long press pa nagling tong F2. Long press. Isang long press pa ulit. Magpa-flash yung screen. Yan. Nakaset na yan. Sa oras ganoon din paano nga ba yun? Sa long press lang din, hindi ko pa kabisado. Yan. Idol, so bitin yung tape measure pero halos dikit naman do sa nakaset do sa speedometer calibration. 151, 152. Alanganin yung 153 cm. Kaya mukhang pwede na din. Yan, paikot. So yun lang ang suggestion ko, bago nyo i-salpak, testingin nyo muna yung mga socket kung ano iilaw doon para hindi kayo mahirapan. Kasi nagkapalit-palit yung mga wire, saka kulang pa. So maya maya road test naman tayo. Idol, so i-pause nyo na lang, pero may kasama naman manual niya pag bumili kayo. Ito yung sa calibration. So unang road test, hindi pa naka-set sa number 5 yung calibration, kaya advance ng halos 20. So around 90 plus yung top speed sa GPS, kaya lang umabot ng 120 halos sa speedometer. So masyadong advance. So test number 2 mga idol, naka-set na sa number 5 yung calibration ng ng speedometer, pero di ko pa ginagalaw sa may tire size. So dikit siya sa GPS, parang mas makunat pa nga, delay. Kaya mag-adjust ako ng konti, baka magdagdag ako ng 20 mm. Yung default niya ay 1,523, kaya weight na 1,543 para medyo sa mag-advance ng konti. Ayoko kasi yung mas delay kaysa GPS. Medyo madaming dumadaan, kaya alanganin na humataw, pero mapitikan ng isa lang kahit 90. So ayan mga idol, hanggang dito na lang muna. So baka gumawa ako ng part 2 sa calibration. So salamat sa panonood, till next time.